Ngayon lang yata nangyari, 50 aksidente sa kalsada ang naitala ng MMDA sa Metro Manila sa loob lang ng 8 oras. Mahigit doble po ito sa average na bilang ng mga aksidente rito araw-araw na mahigit 20. Ang nag-umpisa ng sunod-sunod na kamalasan ngayong maghapon mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 kanina, ang karambola ng 8 sasakyan sa C5 Kalayaan sa Makati na nagdulot naman ng katakot-takot na traffic sa iba pang mga lansangan at lugar. Parang chain reaction po ang nangyari. Dahil matindi ang traffic, nagkagit-gita ng maraming mga sasakyan. Idagdag pa riyan ang pag-ulan at ang madulas na kalsada. Hindi tuloy naging maganda ang umpisa ng linggo para sa marami sa atin. May report si Trisha Zafra. Halos sakupi ng 14-wheeler na ito ang buong southbound lane ng C5 Kalayaan sa Makati City. Dumaos-dos pababa ang truck nang hindi nito kayalin ang paakyat na kalsada pasado alas 3:30 ng madaling araw kanina. Ang kargang buhangin ng truck humambalang din sa kalsada. Sir, bali yung truck, maatras, galing sa taas. Saan taas? Saan taas? Papuntang C5. Puno ng buhangin. Ngayon, nakikpansin namin, may kumakalso sa likuran. Hindi nakayanan ng kalso, iniwanan nila. Dahil sa pagdaos-dos ng truck, nadamay ang iba pang sasakyan. 7 ang naatrasan nito, 1 kotse, 3 taxi, 1 AUV at 2 pang truck, kabilang na ang isang ito na nagliyab pa. Hindi agad nakalabas ng nasusunog na truck ang pahinante nitong si Richard Parado na nauwi sa kanyang kamatayan. Kita ko yung pahinante nga din na naghingi ng tulong. Yung binulot ko na lang siya. Sunog pa nga yung buhok niya dito. Inano ko na lang. Ginanod ko sa kamay ko, binunod ko na siya. Yung malakas ng apoy, dinala ko na siya doon sa banda sa unahan, ilayo ko na ng apoy. Kaya tagal ng rescue. Kaso lang, wala din, binawian din siya ng buhay. Napasugod sa lugar ang lumuluhang kapatid ni Parado nang mabalitaan ang nangyari. Tumutulong kay mama. Bukod kay Parado, 7 iba pa ang nasugatan sa aksidente. Inabot ng ilang oras bago tuluyang natanggal sa lugar ang tumagilid na truck. Kaya ang resulta, katakot-takot na traffic. Hindi lang sa C5, kundi maging sa malaking bahagi ng Kamaynilaan. Halos buong EDSA mula Ayala hanggang sa Muñoz, usad pagong ang mga sasakyan. Medyo matagal bago kami nakalusot, 1 oras mahigit eh. Talo sa diesel eh. Kaantay namin na may dumating na MMDA, wala naman eh. Kaya grabe. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang aksidente at hinahanap pa ang may-ari at driver ng truck. Bago pa ang aksidente sa C5, isang bus naman ang sumalpok sa mga steel fence at concrete barrier sa ilalim ng LRT sa EDSA Balintawak. Paliwanag ng konduktor ng bus na walan sila ng kontrol sa sasakyan nang iwasan nila ang isang nakaparadang jeep na bigla umanong umatras sa may gilid ng palengke. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero ang mga motoristang naipit sa halos 1 oras na traffic dahil sa aksidente, walang nagawa kundi bumusina na lang. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, nasa 50 aksidente ang naitala ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Kabilang narito ang banggaan ng isang AUV at isang motorsiklo sa EDSA Balintawak at banggaan ng 2 pang sasakyan sa Katipunan Avenue na nakunan pa ng CCTV. Huling-huli rin ng CCTV ang karambola ng 5 sasakyan sa Marcos Highway sa Antipolo City sa Rizal. Nahagip ng isang truck ang isang kotse. Umikot ito at tumama sa isa pang kotse. Ang truck naman nawala ng balanse, napaliko pa kanan at nabangga ang isang van bago tuluyang tumagilid. Tama lang po yung takbo ko, nasa mga 50 lang. Diretso po yung daan ko. Di bababa sa 5 ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamo nilang mga sugat at pilay. Madalas daw ang aksidente sa bahaging ito ng Marcos Highway dahil walang traffic light. Trisha Zafra, GMA News.